Napakalambot. Nanaginip ba ako? Hindi. Bakit sobrang totoo ng pakiramdam ng kwartong ito? Anong nangyayari sa silid? Hindi ba ako natutulog sa kwarto? Bakit ako napunta sa kama ng babaeng ito? Mukhang madyay gising na siya. Ha? Pasensya na, pasensya na. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Naku, lagot. Patawad, hindi ko sinasadya. Saan galing ang ilaw na yun? Napatay ko ba siya? Hindi ko rin alam kung paano ako napunta rito. Tumakbo ka na, boss. Bilisan mo akong iuwi. Biglang lumitaw. Biglang nawala. Sino yun? Nakakatakot. Ang bango, hindi. Baka nasiraan na ako ng ulo. Hindi pwede, kailangan kong magpatingin sa doktor. Tina, parang inatake ako ng dissociation. Kanina lang, nasa loob ako ng kwartong pangkasaysayan, tapos muntik na akong mapatay. Mabigat talaga ang tama ng sakit ko ngayon. Hindi, may pruweba ako, yung bra. Saan na yun napunta? Kanina lang, nasa kwarto pa yun. Bakit hindi ko na makita? Baka guni-guni ko lang ba to? Tina, ang aga-aga, kalat na kalat ka na naman. Sabi mo, magulo na raw ang bahay. Mom, may nakita ka bang panyo ng babae? Anong panyo? Panyo lang, isang puting panyo. Nakita mo ba? Anong panyo? Wala akong nakita. Ang sama mo. Narinig ko lang kay tita na naghubad ka raw sa compound. Nadumihan mo tuloy ang pangalan ko. Mom, huwag kang makinig sa mga chismis ni tita. May aasikasuhin pa ako, lumabas ka muna. Sayang naman, nasira pa ang napakagandang gamit na to. Hindi. Nandito pa rin to. Ibig sabihin, hindi ako nanaginip noong una. Paano ako nakalabas dito? Nasa ibang mundo na naman ako. Ganito ba? Kapag gusto ko, makakabalik ako. Uuwi ako. Uuwi ako. Uuwi ako. Totoo nga, nakabalik ako. Ha ha ha. Kaya ko palang pumunta sa dalawang mundo ng malaya, HMM. Buti na lang, hindi pa siya bumabalik. Ano to? Baka iniwan to ng lalaking yun. Kakainin ko ba to? Ang tamis. Ang linis ng lasa. Sabi nilang dragon liver at phoenix marrow, hindi na iba rito. Sino ba talaga siya? Ang mahalagang bagay, basta na lang iniwan. Mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Hindi ko alam kung nakuha na ng magandang babae ang regalo ko. Puntahan ko nga. Kung may mangyaring masama, makakabalik agad ako. Miss, huwag kang gagalaw. Wala akong masamang balak. Naisip mo bang isa akong immortal? Ang sarap nitong candy. Parang hindi ordinaryong bagay. Hindi ako engkanto. Lollipop to. Kung gusto mo pa, bibigyan pa kita. Sandali lang. Nawala siya. Ni anino, wala. Ganyan na ganyan. Sasabihin mo pang hindi ka immortal. Ako si Wu-chan. Pasensya na kanina. Sana patawarin mo ako, immortal. Sabi ko na, hindi ako immortal. Apat na ilang taon na ang edad nito. Ang laki ng ugat na to, baka daang taon na to. Ang talas ng mata mo, immortal. Totoo, daang taon na to at halos gumagalaw pa. Nahirapan pa akong hulihin to noon. Kung gusto mo, immortal, kunin mo na. Talaga. Itong ginseng na may mga hibla at pulang bunga, at malaperlas na balbas nito. Napakaganda ng anyo ng ginseng na to. Siguradong ilang dekada na itong ligaw na bundok na ginseng. Bibilhin ko to ng 2 milyon. Ha? Pumasok na ang 2 milyon sa GCash. Aba, milyonaryo na pala ako ngayon. Hoy, kung may ganito ka pang mga bagay next time, ako na lang ulit ha. Huwag mo akong kalimutan, ha? Yung ginseng na ilang dekada na, nabenta ng milyon. Paano pa kaya yung ginseng na libo-libo ang edad? Baka bilyon na yun. Kailangan ko pang maghanap ng mas magagandang items. Dati nasira ko yung bra niya. Sakto, bibili ako ng bago at ibibigay ko sa kanya bilang regalo.
Malubha na ang sakit ni Lolo. Tanging daang taong ginseng lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kahit anong halaga, gagawin ko. Kahit ikasal pa ako, hahanapin ko pa rin. Ate, kakatanggap ko lang ng ilang dekadang wild ginseng. Mukhang may daang taong ginseng pa siya. Kahit buong probinsya, hahanapin ko siya. Ang laki ng dibdib ng babae. Suot pa niya yung bra na yun. Siguro hirap siya araw-araw. Sakto, bigyan ko siya ng mas komportableng underwear. Siguradong matutuwa siya. Aalis na ako. Uy, bumalik ka na pala. Sorry, dati nakuha ko yung isa mong underwear. Ito, espesyal na regalo ko para sa'yo. Underwear ng Diwata. Simple lang naman yung binigay ko dati. Paano naging kasing halaga ng ganito? Para talaga sa'yo ito binili. Ikaw lang ang pwedeng magsuot nito. Magpalat ka na ng damit, lilinggan ako, hindi ako titingin. Wala pang lalaking naging ganito kabait sa akin. Lalo na si Liam, parang diwata talaga. Nag-aalala pa rin siya sa mga pangako niya sa akin. Ganito ba talaga magdamit ang diwata? Sir, ang ganda ng mga gamit nyo para sa mga babae. Ang galing ng ganitong klase ng underwear. Sa wakas, hindi ko na kailangang mag-alala na masyadong malaki at gumagalaw. Napaka-espesyal ng ganitong bagay. Nakakahiya naman sa pamilya ni Usman. Kung ganun, bakit hindi na lang tayo mag-deal? Parang yung magic hammer dati, may silbi rin sa akin. Ngayon, kahit ordinaryo lang ako, lahat ng meron ako, handa kong ibigay sa'yo. Pwede ko ba makuha ito? Grabe, totoo bang ginto to? Parang sobrang bihira nito ah. Aba, jackpot na to, panalo na talaga. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Dito sa amin, madali lang makahanap ng ganito. Bakit hindi mo gamitin sa mas magandang okasyon? Salamat talaga sa inyo, mga kaibigan. Huwag kang mag-alala, sa susunod, dadalhan pa kita ng mas maganda. Papakilala ko pa sa'yo yung mga alaga namin. Ingat ka sa pag-alis. Hihintayin kita dito. Dagdagan pa natin ng 2 milyon at itong gintong bato. Pare, hindi na ako yung dating pinagtatawanan nyo. Sige, mag-enjoy ka muna. Yung mga dating nang mamaliit sa akin, tingnan nyo ngayon. Ngayon, hindi nyo na ako kayang tapatan. Sir, hello po. Kayo po ba ang nag-book ng venue? Walang kwenta. Ipasok nyo lahat ng pinakamagandang babae dito. Handa na po sila. Double ang bayad. Ayos, ayos. Sir, sandali lang po. Ako na ang bahala mag-ayos. Siguradong magugustuhan mo. Kuya, boss, ready na yung susunod na batch.